Eto naman, syempre, katuwang po ng Rise and Shine Pilipinas sa pagbibigay serbisyo sa bayan. Ang National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakakwentuhan po natin ngayon si Secretary Cal Lopez Santos III ng NAPSI, sir. Sec, good morning. Welcome po sa Rise and Shine magandang Pilipinas. umaga at happy 5 years anniversary sa Rise and Shine Pilipinas. Thank you po. At happy anniversary sa atin dahil kayo rin po ay parte na rin ng Rise and Shine Pilipinas dahil po sa action laban sa kahirapan. Tama. Well, going back noong February 6 po, ay una pong nag-umera dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Ito pong segment nating action laban sa kahirapan. So, Kalupi, gaano po ka-epektibo ito pong mga plataforma ganito para pumaparating po ninyo mga programa po ng NAPSI? Alam mo, napakahalaga nito sapagkat naging platform ang aksyon laban sa kahirapan at ngayon ay nasa Rise and Shine para maiparating ng ating mga ahensya ng pamahalaan, ng mga sektor at ng iba pang development partners natin na meron palang ginagawa ang lahat at nagsasama-sama ang lahat para sa laban natin sa kahirapan at serbisyo sa buong bayan. Well, ano po yung tututukan pa natin? Kasi I understand nagkaroon po tayo ng renewal para po dito sa partnership ng PTV at NAPSI. Ano po yung focus naman natin for the upcoming episodes dito po sa RSP? Yung ating season 1 ay nagsimula dun sa pagpapalutang ng mga agenda ng batayan sektor at paano tumutugon yung mga national government agencies. Yung season 2 natin ay best practices na ng mga LGUs at saka national government agencies at ito inaasahan natin, idadagdag na natin yung convergence, paano ba isinusulong yung mga agenda ng mga batayang sektor at paano nagsasama-sama at sumasama yung ibang government agencies. So focus natin, dalawa pa rin, best practices at saka yung convergence on the agenda. And I understand dahil kabubukas lamang ng 20th Congress, magfo-focus din po ba tayo sa mga reforms and policies, sir? Yes, ayan yung tinututukan natin. Marami tayong tinututukan dyan ng mga usapin ngayon sa Kongreso. Kaya aktibo at top level yung ating participation sa Kongreso at kaming mga senior officials ng NAPSI ay tuloy-tuloy na lumalahok sa proseso na yan. Ay, ano po kaya ang feedback natin from our council members or dun po sa iba't ibang mga officials ng government and of course the viewing public with the airing of action laban sa kahirapan at nagtutuloy-tuloy po ito, sir? Yan, napakaganda. Kita natin yung kagustuhan ng mga sektor na tuloy-tuloy na sumama. Yung iba gusto rin ipahayag siyempre yung kanilang mga issue, mga agenda, mga proposal, mungkahi at dahil napakagaan nating mag-imbita dun sa ating mga ahensya, sa ating mga senior officials, gusto nilang ikwento. At napakarami talaga ang kwento para sa kanilang mga programa at serbisyo sa ating mga mamamayan. Yan yung gusto nilang ipahayag. Okay. Well, ito pong issue ng kahirapan talagang malapit po ito sa bituka ng bawat Pilipino. When it comes to poverty rate, ano po bang status at update po dito para po sa kaalaman po ng ating mga kababayan, sir? Well, tingin ko nagsasama-sama yung mga programa, proyekto at serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng mga development partners natin. At ang masasabi ko, we are on track on our poverty reduction target. Dahil ang target natin single digit at 2023, 15.5%. Hopefully, by survey ngayong 2025, mas bababa upang ma-achieve natin yung single-digit poverty incidence by 2020. And we look forward to that. At katuwang din po ninyo itong programang ito. Well, sir, ano po ang birthday wish po ninyo for RSP? Ako, siyempre, gusto natin ay magtuloy-tuloy ang inyong programa at dapat kasama ang aksyon laban sa kahirapan. Pero siyempre, babati rin kayo kay Pangulong Marcos. Oo. Manais nating samantalahin ang pagkakataon na ito na magpasalamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos sapagkat alam nyo yung programa ng NAPSI ay kasama ang edukasyon at ako mismo ay produkto ng isang educational program ng dating Pangulong Ferdinand Marcos doon sa kanilang Pangulo Scholarship Program. At then I was one of the grantee. At nais kong samantalahin ng pagkakataon nito, Mr. President. Maraming salamat and happy birthday. Ang NAPSI po ay saludo sa inyo. Well, we also salute you, sir, for all the efforts ng NAPSI at mga katuwang po ninyong ahensya. And thank you for joining us in our 5th anniversary. At ito, sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. Ayan, thank you, Cal Lopez Santos III ng NAPSI. And thank you for joining in our anniversary. Marami pong salamat, sir. Yes, Dayan, kasama naman natin ngayon dito ang nakikiisa sa ating selebrasyon, ang Art, Theater and Dance Company. Narito sina RJ Cruz at
Sofia. Ayan, hindi ka na mabubulol, Hindi na mabubulol. Kanina iniisip ko, paano? Kaya nga sabi, paano ba niya sasabihin yung barayro? Barayro, Oo, barayro. nahirapan na siya. Pero ito muna, kay Sir, and syempre, ito, I believe mga estudyante niyo po ito. Oo, describe niyo naman po yung experience niyo sa RSP. Syempre, may mga event po ba kayong gaganapin? Please tell us about it. Alright. We would like to say thank you so much po to RSP. Happy 5th anniversary, and we are very, very grateful for the opportunity to be here. Specifically po, the napaka-welcoming, napaka-hospitable, and lahat nakasmile, no? Ang ganda sa umaga kasi ang taas ng energy. Bakit nagtatago to? Bakit nagtatago? Ayan. Nagtatago na uhuli kita. Kaya nga. Okay. Siyempre, kanina napanood natin kanina performance. Yung iba natin mga ka-RSP, gusto kayong mapanood. Ano ba mga social media accounts nyo? You can actually follow us po sa Art, Theater, and Dance Company together with from Acacia National High School, from SDO Malabon, Candili Performing Arts and and sa Manila International Dance Festival Facebook page po, you can actually follow us po. Ikaw, Sophie, Ayan, baka may gusto ka Sophie. sabihin. Honestly, sobrang na-excite po kami. Very welcoming po ang RSP. Mula sa pagsundo po sa amin hanggang sa paghatid po mamaya. Happy anniversary po, Thank you so much. Thank you, Thank you sa inyo. RJ and Sophie, sa pagsama sa amin. At syempre, sa mga estudyante naman na ng mga very flexible. Nag-high na sila sa likod. Oo, ngayong umaga na. Abangan niyo po dahil magpo-perform pa ang Art Theater and Dance Company. Ayan na. Mamay Dayan, sino ba ang mga kasama mo ran? Hello, Dayan. Yan? Sino ba yan? Thanks, Leslie. Well, kasama ko naman dito ang ating OG guest pagdating sa business tips at siyempre mga advice. Walang iba kundi si Sir Bob Magpay ng SB Corp. Good morning. Welcome back Yes. to Rise and Shine Pilipinas. Yes, rise and shine, Miss Dayan, and to everyone else, no? Congratulations on your 5th Thank year. you. Oo. Thank you. And you've been part of that journey. Alam mo, kapag talaga usapang negosyo, nako, Sir Bob Magpayo yan. Sir Bob Magpayo. Alright, well, ang ating pong programang ito ay talagang nagiging platform din for Yes. other business owners, Yes. mga entrepreneurs, mga MSMEs. So siguro, sir, kayo po sa inyo rin pagsubaybay dito sa programa at naging bahagi rin po kayo. Ano po yung mga pinakatumatak sa inyo pagdating sa usaping pang negosyo? Actually, marami. Yung exposure ko sa maliliit na negosyante. Kasi during that time, hindi pa masyadong expose yung mga maliliit natin negosyante. Ang nakatuon sa malalaki. So isa dyan siguro yung Iloilo namin. Okay. Pumunta kami sa UP Miagao, Miagao, Iloilo, at na-expose ako doon sa aquaculture na maliliit na negosyante. Yung salt na may iba't ibang flavor. Nagkaroon ito yata ng ube, sea salt. Okay. And all of a sudden, after our exposure to this, yung micro, siya mga anak doon, naalala ko alam mo, may nag-invest sa kanya. Ay, wow, that's Nag-exporter siya sa, I good. think, sa Germany. Wow! Okay. At salamat sa Rise and Shine, no, nabigyan daw siya ng ganyan, exposure. Oo, so mas lalong gumanda yung kanyang negosyo. Yes, Ay, yes, that's super good, ganda. Nakakatuwa. Na naging katulong natin, nakatulong ang RSP, ano? Yes. Somehow, at saka ang Oo. programang ito nagka-platform para mas mapalawak yung kaalaman ng mga tao tungkol sa negosyong yan. Well, sa loob po ng 5 taon ng RSP, Sir Bong, paano nyo naman po nakitang nag-evolve yung role ng SB Corp sa paghubog ng local entrepreneurship at community empowerment? Well, una-una, yun nga, yung exposure ko sa maliliit na negosyante, no. Nakatulong to sa pag-craft ng mga polisiya, no, na talaga nakatuon sa pangailangan ng ating mga maliliit na negosyante. Bilang isa sa mga board of directors, na-share ko yung experience ko dito sa Rise and Shine sa paggagawa ng sasabihin natin mga loan products, no, at mga financial assistance na talagang tumutugon doon sa kung ano yung kailangan talaga ng isang maliit na negosyante. Siguro, let's take this opportunity to let the public know ano po ba yung mga programs ng SB Corp na makatutulong lalo higit sa mga MSMEs o mga maliit na negosyante, sir. Opo, wag na ho kayong lumipat sa ibang o maghanap ng ibang magbibigay ng financial assistance. Nandiyan po ang Small Business Corporation sa pangunguna ng aming chairperson, si Secretary Chris Roque, no? At of course, our beloved President Bongbong Marcos. Marami po kaming facilities na nakatuon para sa inyo, no? Mababang interest, walang collateral.
At meron na po kaming mga sinasabi natin, mga loan products na magsisilbing solusyon sa inyong problema. Katulad po, kung kayo exporter o kayo nagkakaproblema exporter, kayo po pwede lumapit, magkakaroon po kami ng loan facility for that. Meron din, kung kayo naman po nag-iisip mag-franchise, Oh, meron din po pwede. kami produkto para sa mga franchisor and franchisees. At kung kayo naman po hirap sa koleksyon, alam mo yung mga purchase order, pwede po kayo lumapit sa amin para palitan namin yan ng pera. At marami pa po, ano, I can, Naku, finish an napakarami hour to po explain niyan. But everything. these are just some of the programs that you can take advantage of. Ang SB Corp ay sa ilalim po ng Department of Trade and Industry. So marami pong programa para po sa inyo, lalo tigit sa mga small entrepreneurs. Birthday wish nyo na lang sa RSP, sir, ngayong 5th anniversary na. Yes, unang-una, again, congratulations sa inyo at patuloy kayong mamayagpag. Pag. Yes, more years to come and sabi nga, ang serbisyo sa publiko ay walang kabayaran at ang serbisyo ay talagang I have to commend you, no? The management, everything, yung patuloy yung pagsisilbi sa taong bayan. Thank you Maraming po. salamat. Maraming Also for salamat. MSMEs. Maraming salamat at mabuhay din po kayo, Sir Bong Magpayo. And we are your partner pagdating sa inyong mga advocacy programs sa SB Corp. Maraming pong salamat, Sir Salamat. Bong Magpayo ng SB Corp. Audrey, sino naman ang kasama mo riyan ngayon? Alright, bago yan, maraming salamat muna sa iyo, Diane, at syempre more power kay Sir Voltaire Bong Magpayo. Samantala, kasama rin po natin sa espesyal na araw na ito ang present tuwing Biyernes para magbigay ng life advice ang Coach ng Bayan, Coach Mike Celis. Good morning po. Yes, good morning Audrey at good morning sa lahat ng ating mga ka-RSP. Eto Coach, marami na tayong usapan na tinalakay sa nakalipas na ilang buwan din na nandito at nakasama ka namin. Ano ba yung mga hindi mo malilimutan na episode natin yung nangyari sa atin dito habang nag-live? Naku, yung last time. Yung last time kasi may nakalimutan ako isang word, no? Pero ang galing sumali ng co-host ko si Dayan. Sobrang, alam mo yun, one for the books ko, hindi may ibang meaning pero gusto lang naman natin para sa mga viewers natin na tama lagi ang impormasyon. Ayun nga, nabanggit ko na every Friday nagbibigay ka ng mga life advice dito sa RSP. Ano ba yung nilulook forward mo na gawin natin sa another year ng RSP? Nako, mas maraming mga trends, Audrey, saka mas maraming pagkakataon na marinig siguro yung mga ka-RSP natin, yung mga, di ba, ini-interview dyan. Kasi parang doon natin malalaman kung ano yung pulso, doon natin makokorek kung ano yung mga myth, and doon natin sila mabibigyan ng talagang value para malaman nila kung ano yung makakabuti sa sarili nila. Ayan, sana nga yung mga nakakapanood sa mga binibigay mong advices ay magamit nila sa kanilang buhay. Pero ito, syempre malaking parte ng ating tagumpay, yung ating mga viewers. Coach, kung merong winning habits o kung may 5 winning habits ka na pwede mong i-recommend sa ating mga viewers ngayong anniversary, ano-ano ba yon? Sige, siguro Audrey, ang first one is just keep showing up, di ba? Mahirap ang buhay pero you should always rise and choose to shine, di ba? Yan. That's number 1. Number 2, there would always be something to be grateful for. So mag-count tayo ng blessings natin every single day dahil at the end of the day, life is too short for us to spend it stressing over it. Ayan. Diba? And lastly, siguro, pwede rin natin sabihin sa kanila na you are worthy. So regardless of what other people may have to say about you, go lang ng go, allow yourself to fail, allow yourself to try harder again, and allow yourself to be the person that you're meant to be, your own #Best Me Ever. Ayan ang mga life lessons na magagamit natin sa ang pang-araw-araw na buhay natin. Kaya every Friday, abangan. Yes, usapang wow, wellness at well-being. Alright. Again, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga, Coach Mike Celis. Thank you, Audrey. Thank you sa inyo lahat.